Hello! Hello, sir. Good morning! Good morning. Thank you po. Ako po si Henry Duque. Magkwento lang, magpakilala ko na po magpakilala sa sarili ko dahil hindi pa naman po nila talaga ako tunay na kakilala ko. Bali, kahapon lang po kami nag-meet. Ako po ay dati po akong construction worker, college undergraduate. Engaged po ako sa ganitong industry nung nakatarap po ako habang construction worker. Tapos po, sinuwerte po ako dahil meron po nagpakilala sa akin kung paano kumita po sa networking. Tapos nabaliw lang po ako, ganito pa lang hanapin ako ang kitaan. Ito ako mag-aahon sa akin sa kahirapan. Unang-una ko pong naging company ko, yung Mgold X-All Global Intergold. Siguro po alam ng iba po sa atin dito. Kasi po, lumabas yun na isa rin sa mga scam daw po dito sa Pilipinas. Pero hanggang ngayon po, nananatili pong matatag at may opisina po rito sa Pilipinas. Kaya lang po, sirang-sira na po sila sa tao. Dahil napakarami po na mga leader na nangako, over-promise, pero hindi po natupad. Yun po yung nangyari. Pero yun naman po yung nagbigay ng swerte po sa akin. Sa loob po siguro, sa loob pa lang po ng 4 months, kumita po siguro ako doon ng more or less. Basta hindi po baba ng 10M. Ganun po, nagkapag ko po yung pangarap ko, pangarap ng misis ko na namin, yung dream wedding po ng babae. Nakapagpundar po ako ng house and lot sa Cavite, sa sa Quezon. Nakapagpundar din po ako ng traditional business na printing press. Ganun po. Pero itong company po na sinabi ko sa inyo na yun, hamak ganda po, 10 times na mas maganda yun kaysa po dito sa, mas maganda 10 times po ito kaysa po sa company na Global Intergold. Ayun po, simulan po natin. Ang pangalan po ng company natin ay Miner World. Ito po ay engaged po sa cryptocurrency mining, expert po sa cryptocurrency trading, mobile application, at saka po sa mga licenses. Ang board of director po ng Miner World ay si Hercules Gobi, interim director po natin. Ang president po si Sir Cicero Saad at ang marketing director po ay si Sir Janes Carvalho. Lahat po sila ay pupunta po dito sa Pilipinas sa opening po ng office natin. Mauuna po ang opening ng office sa China, tapos po susunod po ang Pilipinas. Ang tapos po ng office natin sa Pilipinas sa October, last week po ng October ang expected po natin na opening. Ayun po, siguro naman po lahat po na tayo dito na pag may nagdalang company, ika nga ni magpunang-punang natin hahanapin yung mga legalities and permit. Tama po ba? Mahirap naman po kasi merong company na pupunta rito, hindi naman po legal. Kaya po, maganda pong una po sa titingnan natin pag meron po nag-alok sa atin ng company, kung yung company pong dala niya legal tapos stable po, o kailangan po ay pang long term. Ayun po. Ang Miner World po, ang office po niya ay matatagpuan sa South America, sa Paraguay. Mahigit 2 years na pong nag-ooperate, na active po sa Paraguay, Bolivia, Peru, Colombia, Ecuador, Costa Rica, Mexico, Argentina. Ayan po, marami po. Poland, Russia, Japan, New Zealand. Yan na po active ang Miner World. Tapos po ito pong picture po na to, ito po yung tumampas. Namali po ng pindot, sorry po. Ito po yung magiging itsura ng office natin sa Pilipinas na matatagpuan po natin sa Pituason Street, sa Cubao, Quezon City. Tapat lang po yan ng SM Cubao, kaya madaling-madali po natin hanapin. Cubao, tapos po Pituason, tapat po ito po yung office po natin. Siyempre po, may office nga tayo, baka naman po illegal. Ayun po. Ang maganda po dito sa company po natin, bago pa lang po tayo lumabas dito, nag-promote sa Pilipinas, inayos na po ng company natin ang mga legalities and permit. Para po hindi na tayo po, pagsakan ng advisory ng SEC. Puso-puso po kasi yun. Pag malakas yung company mo, tapos may under the table, gano'n na may kalabang kayong company, kinapo sa SEC, babagsakan ng advisory. Ganun po, katulad ng Monspace. Sino po ba yung member dito ng Monspace? Galing daw dito ng nakaraang buwan. Ayun po. Yung po, magandang company din po yung kaso po, yung complaint po nila red flag po dito sa Pilipinas. Hindi po pwedeng ma-register. So, kung i-register po dito sa Pilipinas yun, kailangan po nilang baguhin yung kanilang complaint. Ayun po. Ang good news po sa atin, bago po tayo nagsimula, meron na po tayong agad na Certificate of Incorporation. Tapos po, pwede po natin i-check kung meron po kayong mga mobile, yung mga Android phones, tapos po sa bahay po natin,
check po natin sa online, sa website po mismo ng Securities and Exchange Commission, makikita po natin yung po natin yung registration ng Minor World. Ito po, ang maganda po dito sa Minor World po, ito po yung natin, Articles of Incorporation. Naka-register po talaga tayo dito sa Pilipinas as multi-level marketing. Napakarami pong company na na nauuso ngayon kasi po pag may nag-i-invite, hinahanap kami sa kanila SEC certificate. Pero nakalagay sa SEC certificate nila, trading, nag-i-invite po sila. Mali po yun. Kaya po ang nangyayari, bandang huli, nagkaroon ng kaso, ipinapasarado po ang company nila. Kasi nga po, trading sila nakaregister sa SEC, kumukuwas, nag-i-invite sila ng tao. Ang maganda po dito sa company po natin, nakaregister po talaga tayo as multi-level marketing. Ito po. Kaya wala po tayong dapat ikatakot, legal na legal po tayo. Tapos po, ito po yung itsura ng office po natin sa Cubao, nga po, mga 30 days from now, tapos na po yan. Kasi ang gagawin nila naman po dyan, interior design po. Ito po ang main office po natin, nagtatagpuan po sa Paraguay. Kaya po, halata naman po siguro na sa Minor World po ito. Kaya po, nakalagay po yung logo po natin at pangalan po ng company. Ito naman po yung office po natin sa mining po natin sa China. Kaya po, napakalaki po ng mining po natin sa China. Ibalik na lang, sir. Welcome po sa mga bagong dating. Pasok po tayo. Ito po, baka di po kayo naniniwala na itong building po natin ay opisina ng Minor World. Lagyan po natin ng tao. Ayan po, naniniwala lang po siguro kayong Chinese yung mga yan. Kung alam po silang Pilipino check, pero Chinese po yung mga yan. Kaya po, nakikita po natin, uniform po ng company natin, nakalagay po sa kanilang mga damit po. Kaya po yung mga aparatos po kung paano po minamay ng Bitcoin. Ito po ang ating IT director, makikita din po natin dyan, ito po yung mining po natin sa South America. Ganyan po yung ginagamit sa pagmamine po ng Bitcoin. Kasama natin wala. Tapos ito po, tinatayo po ulit sa South America yung pinakamalaking mining ng Bitcoin. Ito pong picture po nato, in-upload po ng company 3 weeks ago. Ngayon po, patapos na po yung structural. Hindi pa lang po sila naglalabas ng updated na picture. Ma'am. Ngayon po, pag-usapan po natin kung ano po ang Bitcoin. Malinaw naman na po sa atin na ang legalities and permit po natin, tapos po yung po, na stable po ang company natin. Ang Bitcoin po kasi ang main product po ng ating company. Sino po ba dito ang may idea na kung ano po ang Bitcoin? Ay sir, may idea na po ba kayo kung ano po ang Bitcoin? Ay sir, may idea po kayo kung ano po ang Bitcoin? Yun po. Ngayon po, ipapaliwanag po muna kung ano po ang Bitcoin bago po natin simulan ang komplan ng company. Ito po, ang Bitcoin ang kauna-unahang decentralized digital currency. Ang Bitcoin po magagamit natin kahit ano po tayo sa mundo, basta mayroon lang pong internet, gamit po ang ating Android phone. Peer-to-peer fund transfer. Dito po, hindi na po natin kailangan ng third party, hindi na po natin kailangan ng bangko para po tayo mag-transfer ng Bitcoin. Hindi po katulad sa, halimbawa, meron po kayong anak sa ibang bansa, magta-transfer po ng pera sa inyo dito sa Pilipinas, nagcha-charge na po sa ibang bansa, nagcha-charge na po dito sa Pilipinas. Pag Bitcoin na po ang transaction natin, halos zero po ang transaction. Wala po talaga siyang meron lang po na na ibang company, halimbawa Coins.ph, pinakasikat na wallet dito sa Pilipinas, nagkakaroon din po sila ng charge, pero napakaliit lang po. Yan po. Ang Bitcoin po wallet po, ang Bitcoin po magagamit natin basta mayroon po tayong Bitcoin wallet. Ito po ang mga sample ng Bitcoin wallet, yan pong Coinbase, Blockchain.info, yan pong Sapo. Ano po yung Bitcoin wallet? Bitcoin wallet is just like a bank account. Sa bank account po, doon po natin nilalagay yung ating mga digital currency, yung ating mga fiat money. Dito naman po sa sa Bitcoin wallet, dito po natin nilalagay ang ating mga digital currency, like Bitcoin, Ethereum, ganun po.
Dito po sa Pilipinas, ang pinakasikat po na Bitcoin wallet, dito pong coins.ph. Dahil pag dito po sa coins.ph, meron po tayong tinatawag na peso wallet, Bitcoin wallet, pwede po tayong mag-remit, pwede po tayo magbayad ng bills, pwede po tayo bumili ng load, smart, ganyan po, TM. Tapos po, maganda rito, meron po ba ditong 7-Eleven sa inyo? Ayun po, kung may 7-Eleven po dito sa inyo, dito po, pinakamabilis po bumili ng Bitcoin. Yan po, yun po ang kagandahan po dito. Pero pwede po tayo bumili sa bangko, sa Cebuana, BDO, pwede po tayo doon makapag-load po ng Bitcoin. Ito po ang Bitcoin po sinimulaan noong 2009. Ang total lang po ng Bitcoin na pwede i-mine ay 21 million. Ang price po ng Bitcoin noong 2010 ay magkakahalaga lamang po ng 0.07 US dollar, US cents, or 3.34 pesos. Noong November 25 po, 2013, bigla po tumaas ang value, naging 979 US dollar or katumbas po ng 46,000 pesos. Ganun po kabilis nagtaas ang Bitcoin. Kami po, hindi po kami ang nagsasabi niyan, meron po tayong cryptocurrency na na nagsasabi po kung magkano po ang value ng Bitcoin. Tapos po, June 11, 2017, ang price po ng Bitcoin umabot na po ng 2,990 or 151,171 pesos. Ganun po kabilis nagtataas ang value ng Bitcoin. Hindi po kami ang nagsasabi niyan, pwede niyo po i-check po sa coinmarketcap.com. Ang coinmarketcap.com po, dyan po nakalagay ang lahat ng mga legal na cryptocurrency. Sa ngayon po, ang mga cryptocurrency po na legal na andyan po sa coinmarketcap.com, mahigit 800 na po na cryptocurrency. Pero po, Bitcoin po ang number 1, Bitcoin lamang po ang convertible sa cash. Ito po yung source po natin ng mga pinapakita kong picture po na yan, coinmarketcap.com, Coinbase, saka po yung XD Converter. August 16 po, 2017, ang price po ng Bitcoin umabot na po ng 4,510 o tumbas po ng 231 pesos. Ganyan na po kabilis ang pagtaas ng value ng Bitcoin. Ngayon po, kung may Bitcoin po kayong apat, milyonaryo na kayo. Samantalang noong 2010, ang halaga ng Bitcoin 5 piso. Ganun po kaganda po ang value po ng Bitcoin po. Kaya marami po ngayon na yung pinanood po natin video kanina, kilala naman po natin, uulitin po natin mamaya. Kung kami po yung nagsasabi na ang Bitcoin, pag sinabi ko po, ang Bitcoin tataas po na sa year 2020 ng 1 million isang Bitcoin, huwag po kayong maniniwala. Pag ako po ang nagsalita. Ang nagsasalita po kayo sa mga video po, kilala naman po natin si Bill Gates, di po ba? Yung napakalalaking mga company. Mamaya po ipapanood po sa mga hindi po umabot. Sabi nga po ni Bill Gates, Bitcoin is better than currency. Totoo naman po talaga yun. Ang Bitcoin po, better than gold. Ang gold po, nagtataas din po yung value pero napakababa po. Ang tagal. Pero ang Bitcoin po, from year 2010, 5 pesos, ngayon po, umabot na po ng 250,000 pesos. Good as cash po yan. Hindi po yan yung mga narinig natin na mga iba't ibang klase ng coins. Meron po kasi tayong siguro may mga pumupunta po dito na ibang company, dala-dala yung mga coins po nila, sinasabi nila ang taas ng value pero hindi nang po i-convert sa cash. Ang po magagalit sa akin, baka meron po mga ibang mga company dito, halimbawa, OneCoin, ganun po, napakalaking company po, ang tagal na po nila, hindi pa rin po sila ipapalit hindi pa rin po sila good as cash. Hindi po katulad ng Bitcoin, marami po tayo pinanood na video kanina, pwede na po natin ipambayad kahit saan po. Ang presyo po ng Bitcoin ay patuloy pong tataas simply because of economics, lalo supply and demand. Dahil limited lang po ang supply ng Bitcoin at napakataas po ng demand, ang presyo po ng Bitcoin ay patuloy na tataas. Meron pong kilalang financial guru, international po siya, ang sabi niya year 2019 ang presyo ng Bitcoin na abot ng ng 5,000 US dollar bawat Bitcoin. Sabi po niya 2017 pa lang po. Yung prediction niya hindi pinapaniwalaan, nangyari po 2017 pa lang. Mamaya po ipapakita ko po sa inyo kung sino po yun.
Ito po, coinmarketcap.com. Ito po yung sinasabi ko kanina. Ito po yung listahan ng mga legal na cryptocurrency na mamuna nga po dyan yung Bitcoin, sunod po Ethereum, pero Bitcoin lamang po ang good as cash. Lahat po ng mga cryptocurrency niyan, kahit napakalalaking bansa po ang may po yan, ang developer po yan, hindi po na i-convert sa cash pag hindi po ipinalit ng Bitcoin. Ipapalit muna nila ng Bitcoin, kailangan ng exchanger. Pag naipalit na ng Bitcoin, sa palang magiging cash. Ganun po. Ito po, XC Converter. Ang XC Converter po ang the world's trusted currency authority. Ito po, makikita po natin, ito po yung live exchange rate ng Bitcoin. Ang Bitcoin po may katumbas na halaga sa tunay na pera tulad ng dollar, pound, euro, Philippine peso, Canadian dollar, Japanese yen, at lahat ng iba't ibang klase po ng currency. Bitcoin lang po ang makikita nyo ganyan. Pag chinek nyo po ang website ng XC Converter, lahat po ng currency ng mga bansa makikita natin. Pero sa cryptocurrency, Bitcoin lang po ang makikita natin. Wala nang iba. Ganun po. Kaya yung Bitcoin nga po, good as cash. Halimbawa, may Bitcoin po kayo, marami pong bangko rito, pwede po tayong mag-withdraw ng Bitcoin. Pwede po sa Cebuana. Halimbawa, ngayon po, pag sa Cebuana po kasi nag-withdraw kayo ng Bitcoin, 10 AM, may i-encash agad ng hapon. Ganun po kabilis. Tapos ilan lang po ito sa mga napakalalaking company na nag-accept po ng Bitcoin. Kilalang po natin ito tulad ng Nasdaq, Citi Venture, Microsoft, JP Morgan Chase, London Stock Exchange. Yan lang po yun. Napakalalaking mga company po yan na tumatanggap po ng Bitcoin bilang payment. Ito po, pag-usapan naman po natin na ngayon kung ano po yung product ng Miner World. Ito po, unang-una po yung Bitopertas. Ito po yung license POS parang coins.ph na halimbawa po yung meron kayong business gusto niyang tumanggap ng Bitcoin na payment, kailangan niyo po ng Bitopertas license. Kung hindi naman po, pag hindi wala po kayo nun, kailangan po, parang coins.ph gagamitin nyo, kaso matagal po na proseso. Kailangan nyo pag ilabas yung cellphone nyo, kailangan pag i-type nung magbabayad yung amount, manual po ang nangyayari sa pagta-type. Pero pag meron po tayong Bitopertas license po, pag na kuha na po kung magkano ibabayaran nyo, pag in-scan po yun, lalabas na po agad yung total, tapos sesend nyo na lang. Napakabilis pong gamitin yan. Pag po sa mga member na po dito ng company, ma-check po natin yan, pwede po natin na mag-sample sa website po natin. Sunod po, dito po sa Pilipinas, dalawa pa lang po ang Bitcoin ATM. Isa po sa matatagpuan sa Makati, sa Summit Tower, tapos po meron po sa Baguio. Sa Baguio po, di ko alam kung nag-ooperate na, pero yung sa Summit Tower po sa Makati, 1 year na po yun. Pwede po kayong bumili ng Bitcoin, pwede po kayong magbenta, mag-i-encash po kayo, wala po kayong dalang cash, cardless din po siya. Maganda po kayo sa ATM machine, may lalabas lang po doon ng QR code, tapos po i-scan nyo, sasabihin niya po kung magkano i-withdraw nyo. Ganun po kaganda rito. Ang Pilipinas po kasi late na po sa technology. Kaya nga po kanina pinakita ko yung video kanina bago tayo nagsimula. Sa China, sa Japan, pupunta kayo sa mall, halos lahat po ng mga tenant po doon, nag-a-accept po ng Bitcoin. Tulad po ito pong credit and debit card swiper. Lahat po ng mga ng mga Bitcoin Wallet International, meron po silang pinoprovide na debit card. Ayan po, yan ang po yung gamit niyan kahit nasa ang bansa po kayo, unlimited transaction. Hindi po katulad halimbawa, yung credit card natin dito sa Pilipinas, kahit sa atin na may limit pa rin yung paggastos. Dito po wala pong limit. Yung po yung maganda po dito, decentralized, tapos po hindi po, wala pong control po ang government natin dito. Hindi po nila monitor. Yan po ang maganda po pag Bitcoin po ang gamit po natin. Mas safe po siya, mas secure po pag Bitcoin po ang gamit natin. Kaya po pag-usapan po natin ang 10 ways to earn dito po sa ating company. Una po, dito sa company natin, ito ang pinagmamalaki namin dito. Ito lang po ang kauna-unahang company dito sa Pilipinas na pag nag-join po kayo, meron po kayong guaranteed daily allowance or marketing support. Habang nag-i-invite kayo or habang hindi kayo nag-i-invite, mag-invite kayo at wala kayong invite, meron po kayong guaranteed income. Yun po yung maganda po dito.
Una po, isa-isahin po natin yung yung waste to earn production bonus. Ito na nga po yung guaranteed daily marketing support. Nakadepende po sa package na bibili nyo. Halimbawa po, ang kinuha yung package, professional package, everyday po tuwing 11:30 ng umaga, Philippine Standard Time, magkakaroon po kayo ng $3.39. Opo. Ito po, halimbawa, ang kinuha nyo pong package, ayan po, professional, ang amount po niyan $620. Meron po kayong guaranteed daily marketing support na $3.39. Every day po tuwing 11:30 ng umaga, pumapasok po yan. Kahit holiday, kahit Sunday, tuloy-tuloy po yan. 365 days po kayong bibigyan ng company ng allowance. Okay po ba yun? Yes! Baka may dito po, wala po, sigurado po ako, wala po kayong sinalihan na company na nagbibigay ng allowance. Tama po ba? Yung po, kaya po maganda po dito, mamaya po, pagkatapos mag-join na po kayong lahat. Ayun po, depende po sa package. Halimbawa, ang package na kinuha nyo po yung Ultimate 2,500. Ito po kasi best seller natin dito, professional package. Tsaka po yung Ultimate. Bakit po professional package? Kasi po bukod sa $3.39, ang binary income pa po dito, 25%. Napakalaki po ng income natin dito sa binary. Pag dito naman po sa Ultimate, 35% po. Kaya nga po, medyo may kamahalan na, pero kayang-kaya po natin. Nagpapa-scam nga tayo sa ibang mga company natin ng 100,000. Okay lang. Hindi naman okay, natatanggap po natin. Sumusugal po tayo. Dito po, hindi na po tayo sumusugal. At lahat po muna tayo dito kung sunog na tayo sa pag-invite dahil halimbawa mag-invite natin hindi kumita, mga kamag-anak natin, sinisisi tayo, di po ba? Tama po ba? Ayun po ang maganda rito, kahit ang invite na natin dito, family natin, mga kamag-anak natin, okay na po kasi po dito lahat kikita sabay-sabay araw-araw. Yun po yung maganda po dito. Ang minimum po natin na na package, ito po starter package. Ito po nagkakahalaga po ng 8,500 pesos. Ang daily allowance po nito, $0.84. Okay na po ba kung $0.84 araw-araw ibibigay? Yung po okay na okay po yan. Lalo na po kung ang kinuha nating package, mas malaki po. Ang pinakamalaking package po natin, ito pong investor, 500,000. Under my team, wala po pong kumukuha ng ganyang karating package. Pero ito pong package po nato na 250,000, marami pong kumukuha niya. Tapos ultimate, ito po mga taga Cotabato, maraming kumukuha po nito ultimate package. Mga OFW, hindi po OFW. Kasi po dito po sa ultimate package, araw-araw po meron kayong 13.69 na marketing support. May invite po, wala guaranteed po yan. Sunod pong income po natin, yung direct indication, katulad po ng ibang company, standard po, binibigyan po tayo ng 10% kung magkano po yung package. Halimbawa po, ang kinuhang package ng na-invite po natin, ultimate package, ang halaga po ng $2,500, meron po agad tayo ito na direct, yung po direct indication income na $250 US. Ayun po, kung anak yung pinuha naman po nila, prime package, $5,000 US, meron po agad tayong $500 na income. Ano po yan, araw-araw pwede po natin kuhanin. Yung po ang maganda po rito, araw-araw pwede po tayo mag-withdraw. Ano po, hindi katulad sa ibang company. Ano po, 2 weeks, ganyan, 1 month po, meron po yung ano po nila, yung cut-off na tinatawag. Iniipon pa, nakakatakot yun. Pag malaki na yung income mo, di mo pa ma-withdraw. Dito po, araw-araw pwede po kayo mag-withdraw, meron lang pong minimum. Yung minimum po sa withdrawal, ito po yun. Susunod po natin na slide na babalikan. Ayan po, direct indication po, unlimited po yan. Kung ngayong araw po naka-invite po kayo ng 100 na tao, lahat po yung kukuhanan po natin ng 10%. Unlimited po, hindi po katulad sa iba, meron tinatawag na site lock, meron tinatawag na limit every day.
Dito po sa direct referral. Dito po wala po. Kung nasa 100,000 po o 1 million po yung halaga ng na-invite natin ngayong araw, 10% po natin, 10% po nun, income natin, withdrawable na po agad today. Yun po yung maganda po dito. Ayun po, tuloy po natin. Ito po yung mga product po natin, meron po katumbas na points. Halimbawa, ito po starter, 47 points, basic 94, professional 187. Tapos ito po sa investor, 3,000 points. Next po, ito pong dito Pertas License Sales Bonus. Lahat po ng package na binibili natin, meron na po agad na tayong free na license. Halimbawa po, may tindahan po kayo, nag-join po kayo, pwede na po kayo tumanggap ng Bitcoin na payment. Ayun po, wala na po kayong babayaran. Pero ang SRP po nito, ang pagbebenta po natin dito sa market, $30. Pag naubusan po tayo ng license, halimbawa, nakuha niyo yung Jollibee. Kasi po, kaya ko sinasabi, makuha niyo yung Jollibee, dito sa Pilipinas, tayo lang po kasi may product po ganyan. Ikaw nga po sa inyo, napakalaking company po ng Points.ph, pero wala pong product po na ganyan na license. Kaya po sa kanila, pag nag-buy kayo, may dumano-mano pa rin po. Hindi po katulad pag may license na kayo, itatap nyo na lang. Mamaya po, papakita ko rin po yung video kung paano po ginagamit. Pag naubusan po kayo, pwede po natin nabibili sa company na $15. Ito po yung mga katumbas po ng license bawat product. Halimbawa po, kumuha kayo ng professional package, meron na po ang $18 na license. Bitin na bitin po yan kung nakuha niyo yung Jollibee, nakuha niyo yung McDo, gano'n po yung mga company po dito. Tapos po, ayan po, Enterprise 36, Prime 148. Paano po ginagamit yung Bito Pertas? Ginagamit po yun, halimbawa po yun kayo, merchant, gusto niyo tumanggap ng Bitcoin na payment, dadaan muna sa Bito Pertas license. Dito medyo maliit tayo kita, $30, pero okay na rin, di po ba? Free naman. Ayun po, mamaya pag-uusapan po natin yung mas malaking kitaan, gamit po ito Bito Pertas. Binary bonus. Ito po bonus sa weak leg. Halimbawa po sa weak leg nyo, sa left leg nyo meron kayong 12,000 points, tapos po sa right leg nyo meron kayong 20,000 points. Kung ang package nyo pong kinuha, ultimate po, 35% po yung binary bonus nyo, papupunin po natin itong weak leg, 12,000 points, times 35%, meron po agad po yung 4,200. Napakalaki na po niyan. Minsan po, hindi na po kayo nag-i-invite, kinikita nyo pa po yan. Ayan po, nangyayari po kasi sa akin yan at hindi lang po sa akin, marami po sa amin, sa team po natin. Kasi po dito po, ang binary po dito, naka-design po sa tulungan. Sa ibang company po na sinasalihan natin, pinapangakuan tayo ng upline natin. Lalagyan kita ng scope, spillover, marami lalagyan kita ng tao. Madalas hindi natutupad, tama po ba? Ayun po, dito po, design po sa tulungan. Pag sinabi ng upline nyo na tutulungan kita, lalagyan kita ng tao, obligado niyang gawin. Kasi po, naka-design po sa binary. Ito po yun. Ayan po. Halimbawa po, ito si Ma'am Christine. Ayan po, si Ma'am Christine. Tapos po, in-invite niya kayo, ito kayo. Pinangakuhan niya kayo, lalagyan niya kayo ng tao. Si Ma'am Christine po, no choice po siya. Ang lalagyan po niya, outer left or outer right lang po. Outer right. Hindi po siya pwedeng maglagay po dito. Hindi siya pwedeng maglagay dyan. Hindi po siya pwedeng maglagay dito. Kaya po sigurado rito, meron po agad kayong team na tutulong sa inyo. Pag nilagay kayo ni Ma'am Christine dito, hindi naman niya pwede lagyan ito. Kaya obligado po dito. Yung po yung maganda po dito, design po sa tulungan. Kaya ang mangyayari dito, dahil napakasipag po nila Ma'am Christine, halimbawa nilagay po nila kayo dito, ito po, automatic po yan, napakarami pong tao niyan. Lalo na pa sila may mga investor po na talagang nag-invest po na napakalalaki. Ang tatrabahuhin nyo na lang po dito po kanan. Yan po yung maganda. Kaya po bawat kapasok nyo, automatic po kumikita kayo ng 35% sa lahat ng ipinapasok nyo kung ultimate po yung package nyo. Kaya po dito, nakakahinayang po ng package nyo kinuha 8,500 lang at 15% lang po yung binary bonus nun.
kung may pumapasok po na ganyang kalaking points, 10% po agad yung nawawala. Kaya po yung isang advantage po natin dito, yung binary po natin nakadesign sa tulungan. Ito po, di po huli na po kasi nung napa-approve to, pina-approve po itong ginawa na to. Sana pag ganitong presentation po, may hawak-hawak na sana tayo. Para halimbawa po dito po sa binary bonus, may pumasok sa inyo na starter po, 4.7% po yung kita nyo. Hindi na po agad kayo magtatanong kung magkano yung katumbas sa pesos. Parang si Sir kahapon, nag-present ako, sasabihin mo, magkano sa peso yan? Ina-answer na gano'n. Kasi po, huli na, ayaw pong ilabas sana dahil hindi po na-approve ng company. Ngayon po, na-approve na, late na, magsisimula na tayo. Kaya kailangan po tayo na i-print na mga ganito. Next time po, sa susunod natin presentation sa ibang araw, i-provide po natin yan. Pero po pala kung i-provide yun, kaso po hindi po colored, baka hindi po mabasa ng matatanda. Hindi lang po matatanda, yung medyo may edad po, ganun po. Ito sir, yung mga tinatanong nyo po kahapon, kung halimbawa po starter po kayo, naka-invite po kayo na, hindi po invite po ito sa, ano po ito, sa binary bonus pa lang po ito. Pag may pumasok po na enterprise sa inyo, meron kayong $14 po, meron po kayong 705 pesos. Dito po din po natin pinag-uusapan yung mga invite ng invite nyo. Ang pinag-uusapan pa lang po natin dito, halimbawa po ito kayo, in-invite nyo to. Pero ang maganda po kasi dito sa binary, pag invite, ito kung invite nyo na to, nag-invite, automatic may points pa rin po kayo dyan. Lahat po ng magiging invites ng lahat ng nasa ilalim nyo. Kaya magiging madali po ito para po sa atin. Next po, ito po Investors Club. Ito naman po sa lahat lang po ng kumuha ng package na investor natin na tigpa 500,000 pesos. Sa kita po, sa kabuuang kita po ng company, yung 1.5% po ng kita ng company, paghahati-hatian po ng lahat ng kumuha ng investor package. Ayun po, kaya bukod po dun sa daily guaranteed marketing support po natin sa package natin investor, meron po kayong additional income na 1.5% paghahati-hatian po ng lahat ng investor. Next po, ito pong residual with ofertas. Ito na nga po yung sinasabi ko kanina. Ito po yung isang malaking passive income po dito. Halimbawa po, yung meron po, ang nabentahan nyo po yung Jollibee na with ofertas license. Sa isang Jollibee store po, sabihin na lang po natin 3 ang counter. Pero lahat po ng Jollibee, hindi lang po 3 ang counter po yan. Minsan 5, minsan higit pa. Ganun po, depende po sa laki ng branch. Halimbawa po yung isang counter na nakakapagbenta na lang po ng 1 million isang linggo. Pero actually po, sa isang araw lang, 2 araw, kaya pong benta ng Jollibee po yun. Pag-usapan po natin isang counter lang po halimbawa. Ang benta po niya sa isang linggo, 1 million. Yung 3 counter po na yan, nakakapagbenta ng 1 million every week. Doon po, pag nag-encash na po yung Jollibee, automatic bibigyan pa po kayo ng